Hello guys, welcome back to my channel. Isa na naman pong magbabahagi ng kaalaman ang inyong matutunghayan patungkol pa rin sa washing machine. Ang iyo pong nakikita ay Fuji Denso brand. Ito ay twin tub at ang problema daw nito guys, ang wash ay gumagana pero ang dryer ay hindi gumagana. Kung yun mapapansin, siguro sa pagmamadali ng customer madala dito sa shop, nalimutan na tanggalin yung mga damit. So, ganun din na procedure, kukunan din natin ito ng continuity bawat isa. So, bakit nga ba kinukunan ng continuity bago mag-umpisa? Dahil dito guys, magkakaroon tayo ng idea kung saan tayo pwede mag-umpisa sa troubleshooting natin bago natin buksan yung unit. So, i-check muna natin yung pointer kung gumagana bago tayo mag-umpisa ng ating continuity test. So, i-position natin yung test prod. Unahin muna natin yung wash timer. Kung inyong mapapansin, ang wash timer niya ay may deflection. So, ibig sabihin yan ay buo ang kanyang motor. So guys, sunod naman natin ang timer para sa dryer. Kung mapapansin nyo, ang timer niya ay gumagana. Mayroon siyang deflection. So ang tanong ngayon, bakit hindi gumagana ang kanyang motor? Ngayon po, bigyan natin ng supply para maobserbahan natin yung unit. So guys, kung inyong maobserbahan, gumagana ang kanyang wash motor. So ngayon, ang susunod naman natin yung timer switch ng dryer. So guys, kung maobserbahan nyo, gumagana yung timer switch pero yung spin dryer niya, yung dryer motor niya ay hindi gumagana. So guys, mananatili kayong tumutok at manood para malaman nyo kung ano ang dahilan bakit hindi gumagana yung dryer motor. Nga pala, shout out kay Jerry Gimbalibot, Ulysses Corpus at GTIC TV. Salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga video. Maraming salamat din sa mga nag-subscribe sa akin at mga viewers. Guys, ang dahilan sa kanyang hindi pag-ikot yung spin dryer motor ay stuck up siya. Hindi siya maikot ng kamay. So, kinakailangan ito i-pull out para ma-troubleshoot. Kung makikita nyo yung sa paa niya, yung dalawa niyan ay sira na ang snap lock niya.
Pero pwede pa yan remedyohan, i-screw na lang yan pag iyan ay minount uli. Ngayon po tatanggalin natin muna yung tension cable niya para sa brake. Yung nakikita nyong dalawang screw sa coupling, iyan po ang lock ng dryer basket shafting. Yung isang lock, iyan ay lock para doon sa shafting ng motor. Ayan na guys, na-pull out na natin yung motor. Ngayon, i-check natin ang anong problema. Minsan guys, bago ko dinidisconnect yung motor, gumagawa muna ako ng diagram para tandaan ko kung ano ang kulay ng mga nakakabit sa kapasitor at saka sa line. Ngayon po, yan, makikita nyo, yan ang sa kapasitor at yan, itatandaan kung anong kulay niyan. Yan, titingnan muna dyan kung ano. Kung yun mapapansin, yung kulay na blue, yan ay line 2. Ngayon, hanapin naman natin yung kulay ng para sa kapasitor. Yan, katulad yan. Yan, katulad yan. Ang kulay niya ay green. Sulat nyo dyan, green. Ngayon, hanapan naman natin yung line capacitor, yung umakyat doon sa timer switch. Ngayon kung makikita nyo, yung hinawakan ko na yun ay brown na umakyat doon sa taas sa timer switch. Kaya isulat nyo rin dyan, brown. So bakit nga ba natin kinukunan ng diagram niyan bago natin tanggalin? Para pag ibalik natin yung motor, hindi tayo mahirapan sa pag-terminate. Alam natin ang kulay kung saan nakakabit yung line 1 at saka yung sa capacitor. So guys, pagkatapos natin na-identify kung saan ang mga connection niya, yan ay pwede na natin i-disconnect yung termination ng motor galing sa body. Ngayon, hawak ko ngayon yung capacitor niya. Ang rating ng capacitor niya ay 5 UF. Yan ay check natin mamaya. So yan na guys, na-pull out na natin yung motor. Kung mapapansin nyo po, ang hirap ikutin ng coupling. Kaya yan ang dahilan kung bakit hindi umiikot yung dryer motor natin. So anong pwedeng gawin dyan? Ang gagawin dyan, i-dismantle yung motor para makita kung saan siya umipit ang kanyang shafting, kung lower bushing o upper bushing. Ngayon, bago tayo mag-dismantle o bago natin buksan yung motor, kailangan ma-check up muna natin yung windings kung okay pa. Kung mapapansin nyo, ang blue at saka gray ay may resistance readings na 82.8. So considered na yan 83. Ngayon, kunan muna natin yung blue at saka green. Kung makikita nyo, yan ay 155 ohms. Ngayon, ilipat naman natin dito sa gray at saka green na kulay ng terminal. Tingnan natin kung ano ang resulta niya. Kung makikita nyo po, yan ay ang reading niya ay 238 ohms. Guys, lahat ng terminals niya ay may resistance reading. So, ibig sabihin yan, okay pa ang kanyang motor. So, paano ko nasabi na okay pa ang kanyang motor? Kung inyong pamamasdan, yung blue at saka gray, 82.8 plus 155 equivalent to 238. Pagkatapos natin makuha ng resistance reading, ngayon babaklasin na natin yung motor para matingnan natin kung ano ang problema.
So ganito guys ang pagtanggal ng riveted type na motor. Kuha kayo ng drill bit na size na 8mm. Yan po ang ginagamit ko dyan. Oversize na drill bit ang gagamitin nyo para dyan sa butas na yan. Dahil hindi tayo nagbubutas dyan. Tinatanggal lang natin dyan yung pinakalock niya ng rivets na yan. Sa mga ganitong type ng motor, wala kayong makikitang tornilyo dyan. Yan ay naka-rivet type clock. Yan ngayon ang i-drill natin. Tatanggalin niyang pinakalock at pupukpukin yan. Ngayon po ay natanggalan natin yung pinakalock niya. Kukuha lang kayo ng sirang drill bit o pwede rin concrete nail para ipukpok dyan para matanggal yung pinakapin niya. Ngayon po ay tatanggalin na natin yung stator at saka yung rotor niya. Guys, yan pagtanggal niyan, dahan-dahan kayo sa pagtanggal niyan para hindi masira yung windings. Ngayon, tanggalin naman natin yung coupling niya. Yan po ang coupling niya. Titingnan nyo sa ilalim niyan kung may biyak. Okay naman ang coupling niya. Ngayon, bago natin tanggalin yung stator niya at saka yung shafting, maglagay tayo ng marking para nasa dating position pa rin pagbalik ng stator at saka yung cover niya. Ayan na guys, nakita na natin yung rotor at saka yung stator niya. Ngayon, tatanggalin muna natin yung stator. Kung makikita nyo, sa lower bushing nag-stack up yung shafting. Bakit nag-stack up yung shafting niya sa bushing? Yan po ay natuyo na yung langis. Ang pagtanggal niyan, sikwatin nyo lang ng malaking screwdriver at yan ay matatanggal na. Yan guys yung bushing na dumikit doon sa shafting. So paano ngayon tatanggalin yan? Ang pagtanggal niyan, kukuha lang kayo ng vice grip at isprehan nyo muna ng penetrating oil. Pagkatapos ayan ay ikot-ikotin nyo at yan ay matatanggal na. Kung makikita nyo, natanggal na yung bushing. Yung bushing na yan, hindi na natin kailangan yan. Lilinisan na lang yung shafting at papalitan yan ng bushing. Yan po ang pressure plate na tinatawag. Yan po, nandyan sa loob ang foam niyan. Yan makikita nyo, natuyuan na talaga siya ng langis. Dahil sara na yan, papalitan din yan, yung pressure plate na yan. Ngayon, linisan muna natin yung shafting at dahil pagkatapos magpalit ng pressure plate at bushing, ikakabit natin kagad yan. Ngayon, dito naman tayo sa pagtanggal ng pressure plate. I-position nyo yung bottom cover niya, katulad yan, at pukpukin ang mga lock niyan. May 4 na lock yan. Paangatin nyo lang yan at pag umangat na yung mga lock na yan, saka yan sisikwatin at tanggal na yan ang pressure plate. Yan guys, sikwatin nyo lang ng screwdriver ang pressure plate at kung makikita nyo sa ilalim niyan ay yan ang foam. Kung makikita nyo guys yan ito yung tuyo na yung foam. Yan po yung sarang pressure plate at ang bushing. Ngayon linisan muna natin yung base nya bago ikabit yung pressure plate at saka bushing. Kung makikita nyo po, nandyan na yung materialis natin, yung pressure plate, yung bushing at saka yung foam.
yan ang ikakabit natin. So paano nga ikabit yung pressure plate na yan at saka bossing? Pagkabit niyan guys, simple lang. Lagay ang bossing sa gitna at ilagay din yung foam sa gitna. Katulad niyan. Pagkatapos, ilalagay ngayon yung pressure plate. Yung pressure plate na yan, yan ang mag-iipit sa bossing para hindi gumalaw. Pag nakaposition na yung pressure plate, kung makikita niyo, yung lock niyan ay nakaangat pa. Pagkatapos natin yan may lock, yung pressure plate, lagyan natin ng langis yan. Babasain yan yung husto, yung foam na yan, para tumagal yung kanyang serbisyo. So guys, tapos na natin i-lock, i-reassemble na natin ngayon yung rotor, pati yung stator. Ngayon, since okay pa yung upper bossing niya, lilinisan na lang yan at lalagyan na lang ng langis. Yan yung pressure plate na yan, yan ang lalagyan ng langis, babasahin lang lahat yan. Ngayon, na-assemble natin ang stator. Sundin lang ang kanyang marking para may balik yung dati niyang posisyon. Ngayon guys, pag nahigpitan yan, hindi mo may ikot basta-basta yung shafting. Ngayon, masikip pa yan. Kaya kinakailangan yan, pupukin ng martilyo ng konti para mag-self-align siya, ganyan. Kung mapapansin nyo po, yan ngayon ay malambot ng ikutin dahil nag-self-align na siya. So, ganun guys ang pag-restore ng repair na motor. Bago ikabit natin yung motor, kailangan ma-check muna itong capacitor kung okay pa. Yan ay 5 microfarad. Tulad ng sabi ko, ang mga capacitor ay may 5% tolerance. Kung makikita nyo, ang reading niya ay 4.8 microfarad. Ngayon, compute natin ngayon kung papasok pa siya sa tolerance. Yan po, nagharap muna ako ng calculator. Kumpitin natin 5 microfarad minus 5%. Tingnan natin ang result, 4.75. Base sa ating capacitance test, nakita natin 4.8 ang resulta niya. Ibig sabihin yon, okay pa yung capacitor niya. Pasok pa siya sa kanyang tolerance. Ngayon, punta na naman tayo sa pag-test. Kailangan i-test muna natin ito bago natin i-install itong motor. So guys, ganito ang connection niyan. 5 terminal lang naman yan. 2 sa capacitor at 3 sa motor. Yung gray na kulay, kabit nyo doon sa capacitor. Yan, ganyan, capacitor. Tapos yung green sa capacitor din. Yan, ganyan. Ngayon, yung natitira ngayon, yung blue na yan, yan ang linya. Yan ang linya o yan ang common. Ikakabit ngayon yan dito sa, yan, kumuha ako ng
test cord. Yan ang test cord ko na palagi kong ginagamit. Pag ano, meron yan quick connect. Tinatawag ko yan na quick connector. Pasok nyo lang yan, yung blue na yan sa line 1. Yan, ganyan. Tapos ipitin siya. Pagkatapos, yung gray. Yan ang gray na yan. Kung iyong matatandaan, yan ay para sa timer. O kaya line capacitor. So, ikabit din natin yan sa line 2. Yan, ganyan. At i-clip natin. So, ngayon, yan, nakakonect na siya. Yung isa naman, instead maglagay ako ng electrical tape, ang ginagawa ko dyan, inalagyan ko na lang yan ng connector para lang maging safe ang pagtetest natin. Yan po ay naikunik ko na yung isang terminal at kung makikita nyo, ganun ang connection niya. So sana magkaroon kayo dyan ng ideya kung paano ang naging connection. Ngayon, i-plug na natin or susupply na natin ngayon, bibigyan na natin ngayon ng power. Kung makikita nyo, gagamit ako ngayon ng remote control dahil wala akong assistant na hawak ng motor pag pinaandar ko na siya. Okay guys, i-plug na natin para makita natin at matesting. Bago natin paandarin, kailangan hawakan ang motor dahil umiigkas yan sa unang starting ng motor. Kung yun mapapansin, maganda ang rotation niya, malakas, at yan ngayon ay pwede nang i-reinstall. Ngayon po ay dadako na tayo sa reinstallation ng dryer motor. Bago natin reinstall yung motor, kailangan inspeksyonin muna natin yung beloset kung butas o hindi. So, paano ngayon ang pag-inspeksyon ng beloset? Ang pag-inspeksyon ng beloset, kakapain nyo lang yan ng ganyan, tingnan nyo sa gilid kung may butas. Ganun lang ang pag-inspeksyon ng beloset. Sa inspection ko, okay pa yung beloset niya. Ngayon po, bago natin i-reinstall yung motor, kailangan lagyan muna ng grasa yung shafting. Guys, kung mapapansin nyo, tinatayo ko muna yung unit bago screw para mag self-align yung mga butas niya para sa screw. Ngayon guys, dito na tayo sa termination sa dryer motor na ginawa natin at para matesting na.
Ngayon guys, tapos na ang termination natin. Pwede na natin testing itong unit na to. Bago po natin takpan yung back cover, testing muna natin kung okay na ang gawa natin. Kung mapapansin nyo guys, okay na kanyang dryer motor at nag-i-spin na. So ganun guys ang naging problema niya, yung stuck up motor. Maraming salamat po sa panonood. Ako'y patuloy na magbabahagi ng iba't ibang klase ng trouble sa washing machine. Ang inyong mga natutunghayan ay ilan lamang na mga trouble ng washing machine.